Kababayan. Ano yung sunod, Ken? Mga kababayan, ito po. Pagtaas ng presyo ng langis at pagtaas ng dolyar sa piso, isinisi ng mga DDS kay PBBM. Maria Santos, silo po ma'am. Maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Pagtaas mga kababayan ng presyo ng langis at pagtaas ng dolyar sa peso ay sinisi nila kay PBBM ng mga DDS. Ito totoo yan mga kababayan, hindi ako gumagawa-gawa ng kwento. Marami akong kaibigang vloggers nagpo-post kasi ang dollar kasi ngayon mga kababayan ay umabot na ng 60.15. 60 pesos and 15 centavos. Ang $1 mga kababayan. So kahit i-research po natin ngayon dito, mga kababayan, dollar to piso. Ito, dollar to piso exchange. Ayan, 60 pesos and 15 centavos. Mga kababayan, ang $1 ngayon, 60 pesos. So ngayon mga kababayan, galit na galit ang mga DDS. Sabi ng mga DDS, wala talaga, weak leader talaga yung presidente natin. Wala talagang kwenta tong bangag na presidente, sabi nila. Ano kaya ang pinagagawa nitong mga kongresista? Mas inuna pa nila ang impeachment ni Sara kaysa dito sa tugunan kung bakit tumaas ang dollar, tumaas ang presyo ng langis. Ito lang nga mga DDS. Kasi sinisi ninyo si BBM, sinisi ninyo ang mga kongresista, sinisi ninyo ang mga senador. Bakit hindi nyo itanong kay Sara Inday? Di ba magaling ka na sinuportahan namin? Bakit hindi mo mapataas? Bakit hindi mo kami tulungan para bumaba ang dollar at bumaba ang presyo? Di ba Vice President yung idol ninyo? Bakit hindi nyo hingian ng tulong, BP Sara? Tulungan nyo nga kami, pababain natin ang presyo. Di ba? Kasi ito mga DDS, isa lang masasabi ko sa inyo. Si Sara mismo nga walang magawa dyan eh. Tapos kay PBBM isisi ninyo. Take note ha, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo yan, tangina nyo. Diba mga DDS kayo, mga bobo kayo, tanga-tanga kayo, mga inutil kayo. Saan kayo? Ito, isang abogado ito na nagbubububuhan, nagtatanga-tangahan. Isang wakwak na attorney. Sabi dito sa post mga kababayan. Sabi ni Benji Lozero, ayan. $1 is equivalent to 60 pesos. Ayan, post po yan ni Regal Oliva, mga kababayan. Isang abogada na Cebu base. Sabi niya, their wakwak. Sabi ni Benji Lucero. Sinisi kasi ni Regal Oliva, mga kababayan, ang Congress at ang administrasyon. Sabi niya, $1 is equivalent to 60 pesos. Tapos impeachment pa din ang nasa utak ng Kongreso. Gago lang. Sabi ni Oliva. Ayan, kaya Attorney Oliva, kung masabihan kang gago ka rin, huwag kang magalit kasi ginagago mo yung mga kongresista eh. Kaya ngayon, sabi dito mga kababayan, sa nag-comment, sabi ni Benji Lucero, their attorney wakwak. Sabi niya, attorney wakwak daw. Hindi trabaho ng Kongreso na i-manage ang inflows at outflows ng pera sa bansa o ang ekonomiya economy at large. May mga independent agencies na naka-assign para dyan, tulad ng Central Bank at economic managers. Hindi ba alam to ni attorney? Di ba bugado siya? Sa bagay, DDS nga naman. At malinaw din ang galaw ng peso ay heavily influenced ng global factors, di ba? Buti pa itong regular na tao, hindi abogado, alam eh. Pero ito si Attorney Regal Oliva parang sa bagay DDS nga naman. Wala ko ibang masabi, DDS kasi. At malinaw din ang galaw ng piso ay heavily influenced ng global factors. Lalo na gera sa Middle East na nakaapekto sa oil prices at import cost. Di ba naalala ninyo yung sa Strait of Hormuz na kada may dumadaan binubomba? So ngayon mga kababayan, lalo na gera sa Middle East na nakaapekto sa oil prices at import cost.
Kapag tumaas ang oil imports, mas maraming dolyar ang kailangan, kaya humihina ang piso. 'Di ba? Kita mo yan, attorney? Hindi mo alam yan? Hala, Sir Kent, ano to? Sir Kent, mga kilala ni Lustay nun, ngayon di na, Sir Kent. Si Ramil nga, hindi na kilala ni Lustay. Ito mga kababayan, mga DDS. Wala akong masabi kapag may mga DDS magsabi niyan, ang taas ng dollar, hindi daw kaya ni Marcos pababain. Ang taas ng gasolina, hindi daw kaya ni Marcos pababain. Bakit hindi nyo to sabihin si Sara, oy, BP Sara, pababain mo nga kasi di ba idol ka namin. Ang ina nyo, si Sara nga, walang magawa, si BBM pa kaya. Sabi dito, ayan at malinaw din ang galaw ng piso ay heavily influenced ng global factor. So alam mo na, attorney. Lalo na sa gera sa Middle East. Kita mo, attorney, di ba nagera sa Middle East? Kung gusto mong malaman, attorney, subukan mong pumunta sa Iran. Ngayon, naapekto sa oil prices at import cost. Alam mo yan, attorney, di ba? Yung mga import-export, di ba? Attorney ka, di ba? Kapag DDS, hindi alam yan. Kapag tumaas ang oil imports, alam mo yan, attorney, di ba? Kapag tumaas ang oil imports, attorney, nakinig mo, attorney, narinig mo? Huwag kang magpaka-DDS kasi masabihan ka talagang bobo. Mas maraming dolyar ang kailangan, kaya humihina ang peso. Bakit, attorney? Pag bumili ka ba ng gas doon sa ibang bansa kasi gera sa Middle East, pag bumili ka ba, peso ba ang gamit? Di ba dollar? Attorney, subukan mo kayong pumunta sa Dubai tapos gamit mo peso kung tatanggapin ng Dubai yan. 'Di ba? Malamang dollar. Magpa-convert ka. So, alam naman po natin na kapag kulang ang supply ng langis, nagmamahal. Katulad nga dito sa atin, sa Pilipinas. Unti lang ang langis. Tignan nyo ang presyo, di ba, tumaas? Huwag kayong magtaka kung bakit tumaas ang piso at dollar. Hindi kasalanan ni Marcos yan. Alam nyo, sa totoo lang, kung meron man kayong sisihin dito, yung Iran. Kasalanan ng Iran, hindi kasalanan ng mga presidente sa bansa yan. Ang ina nyo. Yung pamilya nyo nga, hindi nyo maresolba yung problema. Si PBBM pa kaya, buong Pilipinas dinadala. Alam nyo, attorney DDS ka kasi. Mas maraming dolyar ang kailangan kasi kaya humihina ang peso. At hindi lang Pilipinas apektado. Kita mo, attorney, sabi ni Benji Lucero, attorney, attorney wakwak daw, attorney, DDS ka kasi. Philippine peso from 56 to 60 per $1, 6 minus 7% depreciation. Depreciation ang tawag dyan. Ngayon, ang Japan yen, from 145 yen, 158 to 160 na ang per $1. Kita ninyo? Dating 145 sa Japan ang $1, ngayon 158 na. Attorney, bakit hindi mo sisihin yung mga kongresista sa Japan? Kasi dati, ang 1 yen, i-convert natin sa $1, 145 lang. Pero ngayon, 158 na, attorney. So, bakit hindi natin sisihin ang Prime Minister ng Japan? Kasi tumaas ang yen Di ba, attorney? Kahit naman saan dito, Korea, Japan, Thailand, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Taiwan, tumaas ang dollar, attorney. So sisihin ba natin ang gobyerno, attorney? Sisihin ba natin mga kongresista? DDS ka kasi. Ngayon, mas malaki pa ang binagsak ng yen kumpara sa peso, di ba? Kita mo, attorney? Mas malaki ang binagsak ng yen. So anong gagawin natin, attorney? Sisihin natin si Naruto, si Sakura? Sisihin natin si Son Goku? Chinese pala 'yon. Si Naruto, si Sakura. Yung Gundam. Sisihin natin, attorney, Sinong sisihin natin? Si Maria Ozawa, attorney? Sisihin natin si Maria Ozawa, si Francis Leo Marcos, sisihin natin. Kasi bumagsak ang yen Mas malaki pa ang binagsak ng yen kumpara sa peso. Ibig sabihin, malinaw na global microeconomic forces ang dahilan, not local politics. Di ba, attorney? Kita mo yan? DDS ka kasi. Alam naman natin kapag DDS, ang definition ng DDS, bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, patay gutom, manyak, Dugyot, pangsampo, illiterate.
Yeah, kita nyo? Yan ang definition ng DDS. Bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa, patay gutom, mahirap, pangit, dugyot, manyakis, illiterate. Yeah? Oh. Kaya hindi na kami nagtaka, attorney. DDS ka kasi. Di ba? So, sabi dito ni Benji Lucero kay attorney, please stop using the economic impact of the Middle East war as a political talking point. O, di ba? Another day, another tanga. Yeah? Oh, hello everybody. This is Ken Garcia. Another day, may another tanga na nasunog. Please stop using the economic impact of the Middle East war as a political talking point. Di ba? Ang impeachment process ay isa sa constitutional accountability mechanism. Independent ito at di pwedeng gawin in parallel sa iba pang trabaho ng gobyerno. Hindi ito isa lang dapat sabay-sabay. Kaya gawin ng Estado ang maraming bagay ng sabay. Hindi ito either or it's vote. Stop misleading your followers. Oplok ka. Di ba? DDS kasi. Diba? O, kita ninyo mga DDS? Pagtaas ng piso o pagtaas ng dolyar, pagbagsak ng piso, isinisi sa Congress. Dahil si Sara daw ang tinutukan. Walang kinalaman ang Kongreso dyan. Diba? Pagmahal ng gasolina, si PBBM sinisi. Walang kinalaman si Marcos dyan. Anong sabi ni Jose Claire Castro? Eto ha, mga DDS, mga iti-iti kasi kayo. Alam nyo, hindi naman ako pwede iti-iti kasi kayo. Sagutin, sagot ni Jose Claire Castro. Patungkol sa pagmahal. Pagtaas ng mga presyo. Inaatila ang Malacanang sa mga nasa public transport sector na pagtiwalaan ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pahayag kahapon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaliwanag dito na pilit na binabalanse ng pamahalaan ang tulong para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan, gayon din sa mga commuter. DDS kasi. Kaya mga DDS kasi kayo. Dagdag pa ng opisyal, pilit na inuuna ng Pangulo na tugunan ang pangangailangan ng mga nasa transport sector. Sa gitna ng nararanasang krisis, nanawagan ng Malacanang ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat. Kahapon tinapos na ng grupong Piston ang kanilang 2 araw na tigil pasada bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ang panawagang buwagi ng Oil Deregulation Law at suspensyon ng fuel excise tax. Paano yan masusunod kung tinabla ng Senado itong plano ni PBBM? Hindi naman pinapansin ng Senado eh. Di ba gumawa si PBBM ngayon ng panukala, hindi siya pinansin ng Senate. Kaya itong mga nagrally-rally na babain ang presyo, buwagin ang ang tawag doon? Ano ba yung oil exploiting? Ano ba yung tawag doon mga kababayan? Yung sabi lang ngayon. Hindi yan napapansin. Bakit? Ang Senado walang ginawang aksyon. Bakit? Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Tinabla ng Senado. Gumawa si PBBM ng para sa ikakaganda at ikakamura ng gasolina. Gumawa siya ng batas dito mga kababayan. Ngunit ang ginawa ng Senado, tinabla. Tignan nyo ha mga kababayan. Tignan nyo, sisihin ninyo dito, hindi si Marcos. Sisihin nyo yung Senado. Kaya itinabla ng Senado. Tignan nyo ha, tignan nyo. Wait lang, hanapin natin. Hanapin natin mga kababayan. Magugulat. Ito. Ayuda. Ito, tinabla ng Senado. Pag-abnienda ng Biofuel Act na pinamadali ni PBBM hindi tinalakay sa Senado. Ayan, kita nyo. Bigo ang Senado na maaprubahan sa third reading ang amyenda sa Biofuels Acts of 2006. Ito ay sa kabila ng pag-certify dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent. Ang panukala ay magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo sa importasyon ng biofuels tuwing tumataas ang presyo ng produkto. Ayan. Gumawa ng panukala ang presidente. Anong ginawa ng Senado? Hindi tinalakay.
kalampagin ninyo yung Senado, hindi ang presidente. Kasi mga kababayan, parang martial law lang yan. Hindi makapagdeklara ng martial law ang presidente kung hindi pipirma ang Congress at Senate. Tandaan nyo yan, mga DDS. Kaya ngayon, paano mapapababa ni PBBM at makontrol ang presyo ng gasolina, mga putang ina nyo, kung ang mga senador hindi naman tinalakay? Diba? Tangina nyo, kalampagin nyo yung Senado. Diba? Tawagan ninyo yung mga DDS senador. Diba? Ang daming DDS. Andyan si Robin, andyan si Bato, andyan si Bongo, andyan si Aimee. O ba't hindi nila tinalakay yan kung gusto nilang magmura ang gasolina? Diba? Bakit hindi sila nagtalakay dyan? Bakit hindi nila pinansin? Kasi nga, hindi nila kayo mahal. Kasi kung mahal nila kayo, mga DDS na tao, na butante, di sana tinalakay nila ito. Nagbigay si PBBM ng Biofuel Act. Biofuel Act yan para ang gas mag-maintain ang presyo, hindi tataas. Tangina nyo, wala ni isang DDS senador na pumirma. Ginawa na ni Marcos lahat, ang ina nyo, mga DDS. Tapos ngayon sisihin nyo si Marcos, bakit ang taas? Kalampagin ninyo yung Senado. Kalampagin nyo, di ba? Ulitin ko ha. Walang ginawang aksyon ng Senado. Bigo, ang Senado na maaprubahan sa third reading ang amyenda sa Biofuels Acts of 2006. Ito ay sa kabila ng pag-certify dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent. Ang panukala ay Urgent. Pero hindi tinalakay. Tinabla. Dedma lang. bigay ng kapangyarihan sa Pangulo sa importasyon ng biofuels tuwing tumataas ang presyo ng produkto. Sa ngayon, ang Pilipinas ay gumagamit ng locally produced biofuels bilang additive sa gasolina at diesel. Paliwanag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nag-aalala ang mga mambabata sa epekto nito sa coconut at sugar farmers. Nag-aalala pa kayo? Ang mahal-mahal na ng gasolina. Inuuna nyo pa yung coconut. Inuuna nyo pa yung sugar farmers. Yung sugar at saka coconut, hindi naman yan nagagamit pag nagmamasahero ka, namamasada ka, at nagbiyahe ka. Kita nyo, mas inaalala nyo bakit? Magkano bang bigay sa inyo ng may-ari ng asukalan at niyugan? Kita ninyo? Tapos ngayon, sisihin ninyo si PBBM? Kung bakit ang taas ng gasolina, sisihin ninyo mga senador, di ba? Tanginan nyo mga DDS kayo, mga hampas lupa talaga kayo, mga DDS nga ni, di ba? Sa ethanol at biodiesel producers. Our colleagues, particularly the minority and some members of the majority, wanted a longer... Particularly minority pa ha? O sino-sino ba yung minority? O di ba mga DDS senador yun? Our colleagues. Particularly the minority. O di ba kita ninyo? Mga senador na DDS. Kung mahal kayo ng mga senador na DDS, putang ina, edi sana pumirma na sila dyan. Bakit ayaw nila? My colleagues, particularly minority. Minority, di ba sila ni Robin yan? Sila ni Aimee, ni Bongo, ni Marcoleta, Jenggoy, di ba? Produced biofuels bilang additive sa gasolina at diesel. Paliwanag ng Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nag-aalala ang mga mambabata sa epekto nito sa coconut at sugar farmers, pati na sa ethanol at biodiesel producers. Our colleagues, particularly the minority and... Particularly the minority. Putang ina no, minority Unang-una na si Aimee dyan. Si Robin. Anong ginawa ng minority? Our colleagues, particularly the minority, ayaw. Some members of the majority wanted a longer discussion on the floor. So hindi talaga kaya ng one day lamang. Hindi mo na naabot kasi marami mga farmers na... Nakita ninyo? Ang mahal ng gasolina, ang iniisip ninyo, farmers. Ang farmers gumagamit din ng gasolina yun. Tangina nyo. Kaya, particularly the minority, makikipagdiskusyon pa daw. Kaya, kung magtaka kayo ang mahal ng gasolina, sisihin nyo yung mga hayop na yan. Kung pinirmahan nila yan, hindi sana hindi tataas ang gas. Kasi magre-release tayo ng sarili nating gas. Diba? Ayan na. Particularly, minority, makasarili.
Yeah. Affected. Maraming industries, the coconut farmers, the sugar farmers, the ethanol producers, the Bakit? Yung coconut farmers, yung mga farmers, the oil farmers, hindi ba gumagamit ng gasolina yan para pang ano sa mga machine nila? Diba? Mamirian Suzuki. Ayan na. Kita niyo? Tapos sisihin ninyo ngayon si PBBM, ang mahal ng gas, ang taas ng dollar, ang baba ng piso. Inumin nyo, haluan yung putek para mag-igit kayo. Yeah. Ina yung mga DDS kayo, mga bobo talaga kahit kailan. May abogada na nga, wak-wak pa. Inumin nyo, haluan yung putek. Nga, para mag-igit kayo. Ma-charge kayo ng 1.5 per tuwalya. Ay, nako. So, yun po yun.